Ngayong araw meron kaming planong mag-boodle fight kasama ng aming mga bisita at ito nga pagising ko naabutan ko si Iwog na nagpe-prepare na siya para igisa itong alamang galing sa Iloilo. Mukha siyang di masarap pero masarap yan kapag naluto na. Grabe ang bango. Wow, yung alamang naging hipon. Char. So ayan si Iwog nagpresenta na rin siya. Nalulutuin niya itong hipon, garlic shrimp yata ang tawag dito. So nilagyan niya ng Sprite. Ang bango, grabe, kahit hilaw pa parang gusto ko nang kainin. Alam niyo talaga, hilig ko talagang kumain ng mga hilaw. Lalo na yung hindi masyadong nakakapuso. At syempre, bilang isang mapagpanggap na cook na yan, ako yung taga-tikim kung talagang masarap ba yung luto ni Iwog. Titikman natin kung i-rate natin siya kung pwede na. Sarap. Walang kulang? Wala. Okay na yan, sure. Makahipon. Sige, tignan mo hipon. At ito nga ang aming mga bisita all the way from Cavite and Manila. Ayan, so kaninang natutulog pa ako ay gumawa sila ng fruit salad and ngayon isinasali nila ito sa mga plastic para kasi maiksiksik namin sa ref mamaya. Wala kasi kami lalagyan. And ito si Tita Edith, galing pa itong Cavite at ito ang ginawa niya pagpunta sa amin, naglilinis siya ng isda. Grabe yung mga bisita namin, sobrang sisipag nila. As in. So itong gagawin sa isda, hindi ko alam yung tawag dito. Nilalagyan nila ng palaman sa loob. So may kamatis, may sibuyas, hindi ko pa alam. Ayun, may konting asin. Ang tawag sa bangos yata nito ay parang rellenong bangos. Pero dito baka rellenong tilapia. Hindi ako sigurado ha. Tapos ayan, ibabalot namin sa foil dahil plano namin iihaw ito mamaya. At kakain namin ito. Siyempre, kailangan naman itapon namin to, di ba? And ayan si Johnny, siya ang in charge sa pag-iihaw dahil hindi naman siya natatakot sa apoy. Ako kasi takot ako sa apoy. Hindi, charot lang. So, nagpresenta na rin akong tumulong. Ito, naguhugas ako ng bangga. Bali, ang gagawin ko ay yung mga sangkap para sa gagawin namin ensalada mamaya. Tutulong ako kay Iwog para gumawa. Parang meron naman akong silbi dito sa mundo, di ba? Alam nyo, habang nagbabalat ako ng mangga, meron akong na-realize ko na ang cute ko pala. Charot. At eto nga, nagbati na ako ng itlog na pula. Binabati ba to? Binuksan ko lang pala. Expert kasi ako dito. And ayan, nilagay ko na sa maliit na mangkok. Dahil ilalagay namin to sa ensalada mamaya para mas sumarap siya. Habang busy ako sa pag-prepare ng sangkap sa ensalada, ito naman sila Tita Emmy. Nire-ready ang salmon belly. Ayan, niluluto niya na pala agad. Napakabilis naman yung magbalat. Maghugas. So, ayan. Sobrang sarap niyan. Yung lasa, yung sabaw. As in, sobrang sarap. Maingit kayo. Hindi, joke lang. Kung hindi pa kayo nakatikim ng ganitong klaseng luto sa buhay nyo and with salmon belly, itry nyo na. Napakasarap. And ito pa nga, plano rin namin mag-ihaw ng hito. Hindi nga namin alam kung iihaw ba namin to o ipiprito kasi si Iwog gusto niya prito, mas masarap daw. And sabi naman ng iba, mas masarap daw pag inihaw. So kung saan mas madali, yun ang gagawin namin. But since tapos na ang boodle fight, dahil video na lang to, inihaw na namin siya. At ito na nga, nakaprepare na ang mga sangkap para sa ensaladang gagawin ni Iwog. Ayan, expert daw siya dito, masarap to. And alam nyo ba, hindi nyo pa alam, so mamaya akong sasabihin. Ito ang ginagawang ensalada ni Iwog. Hindi pa daw ito natitikman ng mga titas namin na nandito ngayon. And nung time na natikman nila ito, grabe, sobrang sarap. Hinahanap-hanap na nila. Hindi ko alam, hindi ko sigurado sa hinahanap-hanap. Pero nasarapan naman sila. Ayun nga, pinaghalo-halo lang itong sibuyas, kamatis, mangga, tapos may bagoong. Mamaya lalagyan namin ito ng ice cream tsaka lechon. Charot lang. At busy nga po ang aming mga bisita. Sila na mismo ang nagluto ng kakainin namin mamaya. Ayan. So, nagprepare na rin kami para magluto ng gulay para sa mga kasama naming medyo nakakatanda. Kasi kailangan sa kanila ay more veggies. Ayan. And not more karne-karne kasi masama sa katawan yun. Kaya veggies muna. And eto na nga, nagpe-prepare na sila para iluto ang pinakbit. Pinakbit ba tawag dito? Di ako sigurado. Pero alam ko pakbit. Ayan, nag-iihaw na si Tita Emmy ng hito. So, ito na nga yung naging final decision namin. Ang hito ay iihaw na lamang. And si Tita Edith, ayan, napakagaling niyang mag-shape ng kalabasa. Actually, expert siya dito. At si Tita O naman ang in charge sa pagluluto, sa pag-isa. Alam nyo ba na yung lulutuin naming pakbit ngayon ay may masarap na sangkap?
yung natirang lechon kahapon, ilalagay namin dito. Toppings lang siya. Charot. Sahog siya. Sahog pala ang tawag doon. And, ayan na nga. Ilalagay ni Tito. Oh, parang ang sarap naman. Ano yan? Okay, hindi siya masarap. Kamote pala. At eto na nga ang isasahog naming lechon. Lechon belly ito na natira kahapon. Ang sarap. Parang gusto ko na lang siyang kainin ng buo. Huwag nang isahog sa pakbet. At dahil boodle fight nga ang gagawin namin ngayong tanghali, eto nanghingi ako ng dahon ng saging sa kapitbahay. Para hindi na kami maghuhugas ng plato mamaya, diba? Tipid! Alam nyo, first time ko lang ginawa to sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakahawak ng gulok. Hindi, sure lang. Naawa ako sa saging kasi feeling ko meron din silang buhay. Kaya napapasigaw talaga ako dito. Hindi ko lang lagyan ng boses. Hindi, charot lang. Baka okay na ako. And ayun nga, kumuha pa ako ng maraming dahon ng saging kasi para magkasya sa lalagyan naming table mamaya. And naiisip ko nga, pupulakin ko na rin tong yung bunga. Kaso nga lang hindi sa amin to, baka magalit yung may-ari. Nakaka-attempt kasi ang parang ang sarap pahinugin. Char. At eto na nga, naka-prepare na ang kakain namin for boodle fight. Grabe, tsura pa lang, sobrang sarap na, bonggang-bongga. And ayun nga, ang laki ng ambag ko dito. Ako yung kumuha ng puno ng saging. Ng dahon ng saging. And tara nang kumain.